A glorious morning, church. Welcome, everyone, members and visitors. Please all stand as we begin our service this morning. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo Kanya'y niligtas. Glory to His name, hymn number 398. 398, let's sing all the stanzas of this song. Down at the cross, ready, sing. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Thank the Lord for saving us. And even though millions have come, there's still room for one and more. Let's sing the next song, Room at the Cross for You. The cross, ready, sing. The cross upon which Jesus died is a shelter in which we can hide, and its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain, as wide as the sea. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one.
the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Amen. Remain standing and get your Bibles. Turn to the book of Psalms as we read Psalm chapter 110 to be led by Brother Cesar Rubinos. Good morning, church. Please open your Bibles to the book of Psalm 110, and let's all read all together. Let's start. The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make the enemies thy footstool. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever. The Lord at thy right hand shall strike thou kings in the day of his wrath. He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. He shall wound the heads over many countries. He shall drink of the brook in that way, therefore shall he lift up the head. Let's pray. Our Heavenly Father, we just thank you for this day that thou hast given us. Thank you for bringing us together, Lord, and once again, we thank you for this privilege that we may worship and serve thee, O Lord. Father, we thank you for each one that's here this morning. We just pray, Lord, that you would open our hearts and our minds as we listen to your word. Bless the preaching this morning, O Lord, and that it may continue to encourage each one of us, O Lord, that we may be truly serve thee and become thy faithful servant. We pray, Lord, that souls will be saved this morning. We pray that you would bless each part of this service this morning. Bless the choir as they sing, and may the songs and the singing continue to encourage us this morning, O Lord. Again, we thank you, Lord, for thy goodness, thy kindness, and thy mercy to us. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated.
will glory in the cross. Amen. Please join us once again in standing and turn your hymn books to hymn number 42 as we sing The Way of the Cross Leads Home. Let's sing all three stanzas of this song. On the first, ready, sing. I must needs go home by the way of the cross. There's no other way but this. I shall ne'er get sight of the gates of light if the way of the cross I miss. The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is way to know as I onward go. The way of the cross leads home. I must needs go on in the blood-sprinkled way, the path that the Savior trod. If I ever climb to the heights sublime, where the soul is at home at God, the way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Then I bid farewell to the way of the world, to walk in it nevermore. For my Lord says, come, and I seek my home, where he waits at the open door. The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Wonderful singing. You may be seated. Amen. Welcome po to Baptist Bible Church Santa Mesa, and thank you for that very wonderful and uplifting congregational singing. And just some of our announcements po. Please refer to your bulletin or the messenger. And some of our announcements, especially we are done with the reviewing and the amendments of our bylaws. Sa likod po, meron po tayong list of voting members. Take note po, voting members lang po yan. And the voting members should be age 16 and above, Sir Dan, no? 16 and above, tingnan nyo po sa likod. Kung wala po yung pangalan nyo dyan, may mga listahan po dyan. Pag wala po yung pangalan nyo and you forgot to fill out our members update form, kuha po kayo, or some of you can raise your hand so that some of the ushers will give you a copy of this members update form. Fill it out with your name, age, and hindi naman po natin ipapakita yan dyan. Name and age, and then your i-check nyo po yan if you are baptized in our church, BBC, or you are member here by virtue of your transfer of membership. So yan po. Later on po, if you have time before going out, after po ng dismissal natin this morning, you can check the list para po malaman nyo kung nandyan po ba kayo sa listahan. Amen. And then some of our announcements, patuloy po natin ipag-pray ang ating Family Sunday. That's gonna be November 23 po. Before that, pinagpe-pray po natin that on November 22, meron po tayong family getaway. I assume hindi na po natin nakuha ang circle, Sir Dan. We are praying for place, siguro masyado nang late, and we will decide later on kung saan po tayo, and we will be announcing, and then pwede naman sigurong post-celebration ng ating Family Sunday. But please do pray for our Family Sunday on November 23. Dalhin niyo po ang buong pamilya niyo rito. You can invite families to attend our church to celebrate with us the family that God has given us.
And then don't forget our tithes and offerings, our faith promise, patuloy po tayong magbibigay dyan as we give our tithes, and that we believe that tithes belongs to the Lord. The tenth of our income belongs to the Lord. Actually, hindi lang po tenth, lahat po ng income natin sa Panginoon po yan. Hinihingi lang po niya ang tenth para sa operation ng kanyang mga ministries, ng iglesyang ito. Of course, our faith promise goes to our missionaries, and today we are blessed with having our missionary with us today to speak for us, to exhort us, encourage us to continue with the Lord. We will be presenting our missionary later on po. He's going to Spain and his family. Diyan po napupunta ang ating mga faith promise. Of course, our ministries, patuloy po nating pag-pray yan. Yesterday, medical mission po natin, we are also sharing not only the spiritual needs, we are also taking care of the physical needs po ng mga may sakit, kung sino po ang gustong magpa-check up sa every third Saturday po yan. And if you are burdened, if you are in the medical field, pwede po kayong tumulong dyan, tumulong every third Saturday of the month. Yan po ang ating medical mission. And if you are gifted with teaching, gifted with media, may mga skills ka sa pagtutugtog, there are various ministries po sa ating church kung saan po kayo pwedeng ma-involve. And then meron din po tayong good news class every Saturday. Junior choir is already practicing for their junior cantata. December po, meron po tayong kantata, 3 kantata, 1 for the junior choir, the RCA the next Sunday, and then the third Sunday will be the BBC Adult or Santa Mesa Choir. And then on Sunday po, ipopost po natin or ipapublish po natin yung amended bylaws na po natin. That's gonna be on November 16. So the leaders of this church ay nag-come up po with some amendments of the provisions ng ating bylaws because some of them is no longer applicable. Imagine ang age po ng ating bylaws is 76, kung ano po ang edad ng church natin, ganun na po. And then some of the provisions are no longer applicable, and we have revised some provisions po ng bylaws na yan, and ipe-present po sa church. And then sa November 30, magkakaroon po tayo ng members meeting. Lahat po ng listahan dyan sa likod will have the right to vote whether that bylaws will be submitted or will be applied sa ating pong church. So pagbobotohan po natin yan, you can have, starting on Sunday po, you can request or you can view, may viewing po tayo ng bylaws na yan. If you have time to review, basahin po para magkaroon din kayo ng reference sa ating pong bylaws at sa sinusunod. Of course, ultimately, the supreme authority of this church is none other than the Bible, and then that bylaws is provisions lang po para po ang church natin ay mag-adhere din sa kung ano ang nire-require ng constitution natin ng ating kinabibilangang bansa. So yan po, on Sunday malalaman po natin, makikita na po natin ang amended bylaws, and then wag po kayong mawawala sa November 30, pagbobotohan po natin ang bylaws na yan. So check later on kung nandyan po yung pangalan nyo upang magkaroon po tayo ng tamang number at ma-determine po natin kung sapat ba yung number na nag-a-agree sa bylaws na yan. So yan po ang ating announcement, and then don't forget po to pray for the ministries of our church. Of course, the Sunday school, every Sunday po yan, 9 o'clock. Don't forget to attend your Bible Sunday school. And patapos na po kami ngayon sa aming series na Striving Together sa men. Patapos na po ang series na yan, and then we are preparing our hearts and be prepared po sa susunod na season ng ating Sunday school. Si Pastor po, I think magkakaroon po tayo ng combined Sunday school upang ituturo po sa atin ng ating pastor yung mga relevant na major doctrines po na pinaninindigan ng ating iglesia, ng ating church. And then after po niya ng series natin na
striving together. Of course, every afternoon din po, meron tayong saya. If you are young people or young professional, hindi pa po kayo kasal, considered young pa po kayo, or considered young professional, you can attend our young people fellowship, or we call it saya, this afternoon every 1:30, 2 o'clock, 1:30. Okay. So, and then our school, don't also forget to pray for our school, the Royal Christian Academy. Give your child a Christian education. So we have grade 1 to 6 po dyan. And then, of course, preparing God's people for God's work, we also have the ministry of Asia Baptist Bible College. We are training people to be equipped to do the ministries of God, not only in our church, but in other areas of the church operation. Okay, so, and then, speaking of our missionary faith promise, our missionary for today is the Paklibars. They are our missionary to Korea. And if you have time, basahin niyo po ang kanilang letter sa ating pong messenger. So, I think that takes care of our announcement. We will be recognizing our first-time visitors. Meron po bang someone here in our middle na first time po maka-attend sa ating church? Meron po ba tayong bisita? If you are a visitor, if it's your first time, you can stand up po or raise your hand so that we can recognize you. Wala po? All right. So kung wala po, let us all stand and sing our welcome song. Brother Isaiah. Kamayan po natin ang bawat isa. Let's sing our welcome song, And I Am Redeemed. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am redeemed by the blood of the Lamb, saved by grace, and I know I am. All my sins were taken away. Praise the Lord. Amen. You may now be seated, and let's listen to a special number. For a long time I traveled the lonely road. My heart is so heavy, in sin I sank low. Then I heard about Jesus. What a wonderful love. I'm so glad that I found out He could bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Like a bird out of prison that has taken its flight, like a blind man that God gave back his sight,
washed in the blood of Jesus, been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Thank you, Men in Black. Good morning. Well, it's always good to be in the house of the Lord, and this morning we're blessed to have again a missionary. Our missionary has been in the ministry for more than 30 years, and he pastored the Calvary Baptist Church for 26 years. And after he resigned, he surrendered to go to foreign missions. And before I call him, I'd like to acknowledge his wife, Ma'am Maulin. Please stand up so they can see you. And they have two daughters, Hannah and Ruth. Ruth is 6 and Hannah is 5 years old. They're downstairs in Sunday school. So our missionary this morning is missionary Salvador Paredes. Pastor, please preach to us this morning. Hello, good morning po. At thank you so much, Brother Dan, sa inyo pong pag-introduce. And kanina pa, nung kami dumating, salamat po. Nag-assist po kayo sa amin. Thank you very much po, Church, for for your faithfulness to the Lord. And salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating lahat. Amen. And it's good to be here sa inyo pong presensya, and we pray to the Lord that na kami po'y maging blessing sa inyo ngayong umaga, ano po. And then yan po, pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon. And actually ako po ay inaalala ko po, kung hindi po ako nagkakamali, third time ko na po makarating dito sa church na ito, nakapasok po ako. Yung una, ako po'y estudyante pa lang, at na nagpa-practice ng choir, ang IBC noon dito, at saka meron pang event na church para umawit sa isang occasion noon, at maring sa parang evangelistic crusade, kundi po ako nagkakamali. Opo. And third time ko na po ngayon, naalala ko po noon, and at yung second actually ay basta't wala pong occasion, wala pong na walang service, pero nakarating po ako dito. Hindi ko po maalala, inisip ko po kung ano yung dahilan bakit ako nandito noon. Pero ito po yung pangatlo, and tapos po ay narinig ko na po, at yung pong kayo po ang Bible Baptist Church Santa Mesa ay narinig ko na po, may mga namimit po ako ng mga missionaries din na galing po rito sa inyong church. At nakarating po ako kay Pastor Reyno sa Batangas. Narating po ako doon, at and then yun nga po, praying para doon sa panahon na yan, at dahil kumbaga you're praying po para magkaroon ng pastor noon nung panahon na yan, so yan po. And salamat po sa Panginoon ngayong pong umaga, at salamat po sa biyaya ng Panginoon, and tayo po ay narito lahat to worship the Lord, at purihin po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. At
papasalamat po kami sa Panginoon. And actually, dumating po kami kanina rito ng around siguro mga 8 o'clock ng umaga. And sabi ko, wala pa, punta muna tayo at pinag-breakfast po muna namin kami po kanina doon. And salamat sa Panginoon at narito po tayo. Genesis chapter 12 po para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At pakitayo po tayong lahat at ang sabi po ng banal na kasulatan, Genesis chapter 12, reading verse 1, 2, and 3. At ito po, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Take note doon po sa word na, and in thee shall all families of the earth be blessed. At I'm sure, kasama tayong lahat dito, sa nais ng Panginoon na ang lahat ng pamilya sa buong mundo'y pagpapalain ng Panginoon. And sa ating pag-aaral na ito, makikita nyo na kung paanong tayo po ay pinagpala ng Diyos ngayon pong sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Let us come to the Lord in prayer. Lord, thank you once again sa biyaya at pagpapala na ibinigay mo sa amin. And Lord, thank you na kami po ay narito sa iyong banal na harapan. We worship you in spirit and in truth. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo po, and dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pangungusap. We pray for the sweet moving of the Holy Spirit in our midst. Thank you so much, Lord. We pray in Jesus' name. Amen and amen. You may now take your seat. At pag-uusapan po natin, mga minamahal, God's blessing for all families. God's blessing for all families. Ang book of Genesis po, mga kapatid, it is the book of beginning. Sapagkat it is the beginning, makita natin yung beginning of the world, the beginning of the human race, the beginning of time, the beginning of sin. At makita rin po natin diyan. And this now, dito po sa ating binasa, particularly ito po ay the beginning of the Jewish race, lahi ng mga Hudyo. And sa ganung bagay, mga kapatid, makita natin yung salitang ito ng Panginoon, ito'y beginning na kung saan nagsisimula po dito. Makita natin dito mula sa verse 1, yung command ng Panginoon kay Abraham. The command of the Lord to Abraham. And sabi ng Panginoon sa kanya, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. That is the command ng Panginoon kay Abraham. And makita rin naman natin, mga kapatid, ang calling ng Panginoon together with His command na ibinigay. Makita rin natin, mga kapatid, yung calling ng Panginoon kay Abraham to be a father of the Jewish race. And ang sabi ng salita ng Panginoon, to make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So ito po yung binibigay ng Panginoon kay Abraham. And gayon din naman, makita rin naman natin yung kabuuan na ito mula verse 2 hanggang verse 3. It is about the covenant of God, of the Lord, to Abraham, and not only to Abraham, but also to his descendants. And it was confirmed, brethren, hindi lamang kay Isaac at maging kay Jacob, na confirm itong covenant na ito ng Panginoon. Na kung saan ay makita natin, at si Abraham po, ang sabi niya, I will make of thee a great nation, I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So, makita natin dito ang pagpapala ng Panginoon. Kaya kay Abraham, but let me tell you, brethren, that the Lord is not only talking to Abraham, but also to his descendants, sa kanyang mga lahi ni Abraham. Of course, Abraham, Isaac, Jacob, and then the 12 tribes, and then pagkatapos yung Jewish race o Jewish people in general. So, yan makita natin.
Na kung saan, mga kapatid, tingnan niyo pagdating ng verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang sino mang magpala sa iyo. Ano? At susumpain ko ang sino mang sumumpa laban sa iyo. And in thee, sa pamagitan mo, Abraham, sabi po rito, and in thee shall all families of the earth be blessed. Isipin nyo na lang, mga kapatid, na sa pamagitan ni Abraham at ng kanyang lahi, ng Jewish race, ng Jewish people, sila yung gagamitin ng Panginoon para mapagpala ang lahat ng pamilya sa buong mundo. At ito, mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral natin ito, ay makita natin kung ano yung ginawa ng Diyos, maging sa kapanahunan natin, that God is still in the process of fulfilling His words. Yung kanyang salita na ipinangako dito, that in thee shall all families of the earth be blessed. Hanggang ngayon, that God is working para po ma-accomplish yung kanyang pangakong ito, to bless all the families of the earth. Pero salamat sa Panginoon dahil na-accomplish na po iyan ng Panginoon sa buhay nating lahat na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Yun po yung katotohanan yan. At pero still, ang sabi nga po natin, God is still working para po ma-accomplish, ma-fulfill yung kanyang salita ng Panginoon. At sa ganong bagay, nais ko pong makita natin, yung salitang blessed actually, it is an adjective word, ang ibig sabihin ay highly favored or fortunate. At na kung saan, ang Panginoong Jesucristo, in His Sermon on the Mount, ito po yung salitang blessed na sinasabi, ito po ay makarios, which means to be happy or blissful. But it also means a self-contained happiness. Ibig sabihin, ito yung kapuspusan ng biyaya ng Panginoon. Bakit ang isang mananampalataya ay pwedeng magkaroon ng kagalakan sa Kanya, bunga ng kanyang relasyon sa Diyos. Magkaroon ng tunay na kagalakan sa Panginoon. And we know that God is the source of blessings. Amen? That God is the source of blessings. And of course, we're not talking about material blessings, but we are also talking about sa spiritual blessings. And let me tell you, brethren, that spiritual blessings are far more important than material blessings. Amen po ba? Spiritual blessings are far more important than material blessings. Bakit po? Material things, kahit unbeliever, meron yan eh. Actually, mas marami ang unbeliever niya, lalo na pagka, alam mo na, at pag maraming project. So, yun po. So, material blessings. Pero we are talking about, ang sabi nga po natin, that spiritual blessings ay mas mahalaga kaysa sa material blessings. Sapagkat wala namang pong sapat na halaga yun eh. Walang sapat na halaga, walang sapat na salapi na po pwedeng pumantay doon sa spiritual blessings na ibinibigay ng Panginoon. At sa ganong bagay, mga kapatid, eto tayo bilang mga mananampalataya, that God has a plan for all families in the earth. At to bless each family, at from the time of Adam, alam po naman natin na ang tao'y nagkasala. But still, ang pangako ng Panginoon ay to bless all the families of the earth. And you know, brethren, ang sabi po ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa atin ng mga tinatawag nating Gentiles. Tayo po ay mga Gentile believers. At and by the way, meron po ba sa atin dito, kayo ay galing doon kay Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes. Meron po ba na andito kayo ngayon pero kayo ay galing sa lahing ito? Meron po ba? Taas ang kamay kung meron man na kayo po'y Hudyo o anuman. Okay? Meron po ba? Wala. Nangangahulugan, tayong lahat ay mga hentil. Gentile believers po tayo. Ito po'y in the context ng pagiging ng Hudyo, ng salitang Hudyo at ng pagiging Gentile natin. Kasi Jewish people po yung binabanggit kanina. And you know, mga kapatid, being Gentiles, ang sabi ng Bible in Ephesians chapter 2 verse 12. Ephesians chapter 2 verse 12, ang sabi ng Bible,
that at the time, ye were without Christ. Ito yung spiritual conditions natin sa harapan ng Diyos. That at the time, ang sabi po, sino po ba yan? Yung mga Gentiles in the flesh na binabanggit sa Ephesians chapter 2, reading verse 11, makikita po natin itong talatang ito ng Panginoon. At Ephesians chapter 2, reading verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. Tayo po ay mga hentil sa laman, ang sabi ng banal na kasulatan. And then, at sinasabi po mga kapatid ng salita ng Panginoon, at Gentiles in the flesh, verse 12, that at that time ye were without Christ. Isipin nyo na lang, ang sabi, ye were without Christ. Being aliens from the commonwealth of Israel, tayo po'y hindi tayo kasama sa yaman ng Israel, hindi tayo kasama po sa bayan ng Israel. And strangers from the covenant of promise, hindi rin tayo kasama doon sa pinangakuan ng Diyos. Okay? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, strangers from the covenant of promise, having no hope. Ito po mabigat. Having no hope and without God in the world. Wala tayong kaugnayan talaga sa Diyos ng Biblia. Wala tayong kaugnayan, brethren, sa mga pangako ng Diyos. Wala tayong kaugnayan kay Kristo without Christ. Ang sabi po, and without God in the world. Ito po yung spiritual conditions natin, bagamat tayo religious people. Bagamat tayo religyoso, pero ang sabi ng banal na kasulatan, without Christless tayo, hopeless, and godless. Ito ang kalalagayan natin. Ano po, bagamat religyoso, pero iyon lahat ang kalalagayan natin bilang mga tao. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon ng katuparan sa atin mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon, and indeed shall all families of the earth be blessed. Okay? Tingnan natin. Una, let us notice mga minamahal, let us the instrument of God in blessing all the families of the earth. The instrument of God in blessing all the families of the earth. Anong sabi ng Panginoon? And in thee shall all families of the earth be blessed. Kay Abraham at sa kanyang lahi. Ano po? At kung papaano, brethren, na si Joseph ay ginamit ng Panginoon, panahon nang siya po ay nasa Egypt, naging prime minister ng Egypt, ginamit si Joseph para ang tao ay matugunan yung kanilang physical needs, magkaroon ng pagkain. Ginamit ng Panginoon si Joseph sa pag-interpret at maging sa pagmamanage para ipunin ang lahat ng mga magiging bunga ng halaman pananim for 7 years. Bakit po? Kasi merong darating na drought, mga minamahal, famine, ng 7 years din. Ano po? At sino ang nag-interpret ng dream ng Pharaoh? Walang iba kundi si Joseph, at si Joseph din ang na-appoint bilang prime minister, at si Joseph ang nag-manage ng lahat ng iyan. At na-preserve ang lahi ng tao, maging ang lahi ng Hudyo, maging nitong si Jacob at ng 12 tribes, na-preserve po yun because of Joseph. So kung paano ganoon din naman sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na panahon. Anong ibig sabihin? Ginamit ng Diyos, mga minamahal, ang Israel para ibigay sa atin, una, ang Jewish Savior. Ang Panginoong Hesukristo po ay isang Hudyo. Ipinanganak na isang Hudyo, nabuhay na isang Hudyo, at siya po ay nag-practice niya isang Hudyo bilang isang Jewish young man. Ang Panginoon ay nabuhay na isang Hudyo. At alam po natin mga kapatid, as Jewish Savior, mga minamal, kung ano ang Panginoon. Ang sabi po ng Galatians chapter 3 verse 14. Galatians chapter 3 verse 14, ang sabi ng banal na kasulatan, take note mga kapatid, ang sabi po, and in thee shall all families of the earth be blessed, na kung saan ang sabi ng salita ng Panginoon, ibinigay ang Panginoong Hesukristo na isang Hudyo, ibinigay siya, ipinanganak siya, na isang Hudyo, nag-incarnate ang Panginoon, na isang Hudyo, at ang sabi po ng Galatians 3:14 ay ito, kaugnay doon sa Genesis chapter 12, reading verse 3, that the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ,
So siya yung tinutukoy, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, ang nasa pamagitan ng isang Hudyo, ang Panginoon ay nag-incarnate, nagkatawang tao, at sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, natubos ang tao sa kasalanan. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan nating lahat. Anong sabi po mga minamahal ng Acts 3:26? Acts chapter 3 verse 26, unto you first God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan noong kanyang pagtutubos sa ating mga kasalanan, binayaran ni Kristo ang ating mga pagkakasala. He died on the cross and He paid the penalty of our sins, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga minamahal, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Yung kaninang sinasabing Christless, hopeless, and godless in this world, walang kaugnayan sa Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Bible, He suffered for us, that He might bring us to God. Anong ibig sabihin? Because, of course, pag-aari tayo ng Diyos by creation. Pero napahiwalay dahil sa kasalanan. Napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, tinubos tayo sa ating kasalanan upang tayo'y maibalik niya sa Diyos. At sa ganong bagay, mga minamahal, nangangahulugan dito, ang isang taong tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, 2 beses kang naging pag-aari ngayon ng Diyos. Hello? Are you listening? 2 beses tayo naging pag-aari ng Diyos. Una, by creation, napahiwalay sa Diyos, ngayon by redemption. Na ang lahat ng taong kumilala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon muli ng relasyon at kaugnayan sa Diyos dahil tinanggap niya at nakipagkasundo siya sa Panginoong Hesukristo, tinanggap niya bilang tagapagligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay naging 2 beses na pag-aari ni Kristo at puri ng Panginoon. Bakit po? Dahil po sa ganong bagay, nasa Panginoon ulit tayo. Sa ganong bagay, na andoon ang blessing ng Panginoon, ang kaligtasan. The greatest blessing na meron tayo ay yung katubusan ng ating mga kaluluwa. That is the greatest blessing na meron tayo, brethren. At yan po'y nangyari doon sa sinasabing, and in thee shall all families of the earth be blessed. Yun ang unang pagpapala na meron tayo. Bagamat kahit unbeliever, pinakakain tayo ng Panginoon, binuhay tayo ng Panginoon, nag-provide ang Panginoon ng lahat ng kailangan natin para mabuhay. Kahit nga po, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, even sa mga unbelievers, sa mga wicked people, ang Panginoon ay pinasisikat niya ang araw maging sa mga wicked people. Ang Panginoon ay nagpapaulan maging sa mga wicked o sa mga unbelievers. Pero salamat sa Panginoon, primarily yung kaligtasan o yung tagapagligtas ay inialok ng Panginoon upang ang tao po'y makalaya mula sa kasalanan at magkaroon ng kaugnayan muli sa Diyos sa ikalawang pagkakataon. Kaya purihin po ang Panginoon, are you saved? Kaya kung meron man po sa atin dito na hindi mo patiyak kung saan patutungo ang iyong kaluluwa, kailangan mo si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas upang mangyari yung and in thee shall all families of the earth be blessed. Kasama po. Bakit po? Anong sabi ng Acts 16:31? We know that verse, mga minamahal. Anong sabi po? Sa verse 30 muna. Anong sabi po sa verse 30? Acts 16:30. Sir, what must I do to be saved? Pagdating ng verse 31, sumagot si Paul and Silas. Ang sabi po, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Kaya talagang katuparan po, mga kapatid,
nang sinasabi ng Panginoon ng Genesis 12:3, and in this shall the families of the earth be blessed, na ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Panginoon ay mapasalahat ng tahanan. Amen po ba? It is the Lord's will na ang bawat member ng ating pamilya ay magkamit ng kaligtasan at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lang po. Regardless ng anumang reliyon, regardless ng anumang kalalagayan o reliyon na meron ng tao, kailangan niya ang Panginoong Hesukristo sapagkat iisa lang naman talaga ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos para iligtas ang tao. Now, sa ganong bagay, brethren, ang sabi pa po ng salita ng Panginoon, so meron tayong Jewish Savior, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And pangalawang blessing na ibinigay ng Panginoon, not only meron tayong Jewish Savior, pangalawa, meron tayong Jewish Scripture. Amen? This book, mga minamahal, written by mga minamahal, by Jewish people. Within the span of 1,600 years. And itong librong ito, mga kapatid, the Word of God is alive and powerful. Ito po'y buhay and it is inspired and preserved. Ang salitang ito ng Panginoon. Isipin mo na lang, kung walang ipinapangaral sa atin na tagapagligtas at walang scripture na nakarating sa atin, anong pinagbabatayan ng buhay pananampalataya natin noon? Siguro mga horoscope. Tama po? Mga superstitious belief. Mga pamahiin. Yan ang batayan ng buhay natin. Pero salamat sa Panginoon na i-introduce sa atin ang salitang ito ng Panginoon na nagbabago ng buhay. Pagka ito'y binasa mo, kapatid, at ito'y prinsipyong binasa mo at natutunan mo at ito'y inadapt mo sa iyong buhay, na practice mo ito, nandoon ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Na kung saan ay tinuturuan tayo ng Panginoon ng tamang pamumuhay sa araw-araw. Binabanal tayo ng salita ng Diyos. Binabanal tayo ng salita ng Panginoon. Thank you, brother. So ito po, ang banal na kasulatan na kapag binasa natin, babaguhin tayo nito. At dito tayo pinagpala ng Diyos. Opo, lahat ng blessing na tinanggap natin, mga kapatid, galing po sa pamagitan ng salitang ito ng Panginoon. At narinig natin ang ipinangaral nito at ang sabi nga po, it is the sole authority of our faith and practice. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ito yung batayan ng buhay natin. Pagka minahal mo to, kapatid, binasa mo to, makita mo yung blessing ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Opo, yun po yun na sinasabi, and in this shall all families of the earth, ang instrument ng Panginoon, ay ang mga Jewish people, ibinigay niya ang tagapagligtas, ibinigay din sa atin ang scriptures na ito. Ito yung batayan ng buhay pananampalataya natin. Hindi Bhagavad Gita, hindi po mga Ramayana, hindi po ito yun. Hindi po Pasugo, hindi kung Book of Mormons, kundi itong Holy Scriptures, ang tawag ng banal na kasulatan. The Holy Scriptures. At dito marami na pong yumaman dito. Alam niyo po, marami nang yumaman dito. Lahat ng bagay na itinuturo natin sa church, dito galing. Kung hindi galing dito sa Holy Scriptures na to, mali na po yun. Amen? Lahat ng natutunan natin about God, about the church, about Jesus Christ, about human, dito po sa banal na kasulatan. At kung papaanong pong tayo'y mapagpapalang patuloy ng Panginoon, dito rin po yung mga natutunan natin about soul winning, about offering, lahat ng ito. May mga iba't ibang klaseng offering pa.
Ano po, may first fruits, may love offering, may tithes, meron ding mission giving dito sa banal na kasulatan. Lahat ng natututunan natin sa church, dito po galing. Kanino galing ang librong ito? Ang ginamit ng Diyos, the Jewish people, para abutin at gamitin ng Panginoon ng mga Hudyo para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo. At yung misyon, dito rin po natin natutunan. Sa banal na kasulatan ito, na yung soul winning, dito rin po natin natutunan. So this scripture, brethren, ay napakahalaga sa buhay natin. Pag minahal mo to, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. So ang sabi ng banal na kasulatan, and in this shall all families of the earth be blessed. Makikita mo at maunawaan mo ang blessing na itinalaga ng Panginoon sa ating lahat sa pamagitan ng librong ito ng salita ng Panginoon. You love this book. You love this book and you will see, read this book and you will see yung mga blessings ng Panginoon. So ang instrument ng Panginoon, brethren, ay hindi lamang po, of course, the Jewish Savior para sa ating kaligtasan, Jewish Scripture para po sa ating ikatututo, because the Word of God is settled in heaven. Ang sabi po, the oracles, this book is the oracles of God were committed to the people of God, to the children of Israel. Sa ganong bagay, the Word of God is able to build us up sa pamagitan sa ating pananampalataya sa Diyos, i-build up tayo ng salita ng Panginoon. It is our guide for us to avoid people na alam natin na hindi tama sa harapan ng Panginoon. It gives us wisdom and then sa ating mga basis in sharing the message of salvation. At it informs us about spiritual blessings na meron tayo kay Kristo. At alam nyo, meron pong isang tao na, meron pong dalawang magkaibigan na sabi niya, parehong unbeliever. Yung dalawang magkaibigan na to, sabi niya, let us go. I-disprove natin ang Bible. I-disprove natin ang Bible na ito hindi totoo. I-check natin, puntahan natin yung mga places, people, and event. I-check natin ito. I-confirm natin kung totoo, kung ito ay yung mga lahat ng iyong puntahan natin, pagkatapos i-verify natin. Tingnan natin kung totoo yun o hindi. And magkita tayo, sabi niya, after 1 year, magkita tayo. And then after 1 year, naghiwalay yung magkaibigan, after 1 year, nagkita yung dalawa. And naging mananampalataya yung dalawa dahil they have proven na yung sinasabi ng Bible about people, about places, and about events ay totoo talagang nangyayari because the Word of God is true. Ito yung paraan ng Panginoon para mapagpala tayo ng Diyos. God's plan for the ages, kung ano yung schedule ng Panginoon sa lahat sa tao, nakasulat na rin po sa Biblia. Kung ano yung mangyayari, of course, yung rapture, of course, mangyayari yung tribulation, of course, and then pagkatapos yung judgment seat of Christ, and then pagkatapos mga minamal, mangyayari yung Armageddon and millennial reign of Christ, and then pagkatapos yung great white throne judgment, and then pagkatapos yung pagbaba ng new heaven and new earth. All these things, mga minamal, were written in the Bible, in this book. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon because God is true upang tayo po ay mapalapit sa Diyos at mapagpala ng Panginoon ang buhay natin. Ang scripture na to. Pangatlo, not only that mga kapatid, hindi lamang po meron tayong Jewish Savior, meron tayong Jewish Scripture at meron din naman tayong institution ng church. Ang church po the church was established, mga minamahal, in Judea. At ang gospel nagsimula sa Jerusalem ng Panginoon. So ang institution ng church, mga kapatid, ay Jewish din. Itinatag ng Panginoon ang church sa Israel. At dahil doon, mga kapatid, anong sabi po ng Luke chapter 24 verse 47? And that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So nangangahulugan, mga kapatid, salamat sa Panginoon, merong church
Amen? Are you happy na meron kayong church? Opo. Ang institution ng Panginoon. Now, take note, nung una, ang lahat ng member ng church are all Jewish. Walang Gentile. Opo. Lahat ng member ng church ay Jewish. Kailan lang nagkaroon ng Gentile believers sa church? In Acts chapter 10, panahon ni Cornelio. Matagal na yung panahon na yun, Acts chapter 10 pa. At doon, mga minamahal, salamat sa Panginoon, merong church na itinatag ang Panginoon. I will build my church. At ang church, ang primary task ng church is to preach the gospel into all the world. Acts 1:8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang ebanghelyo ng Panginoon, the gospel started in Jerusalem. Kaya kumbaga, kaya po mayroong tinatawag mga kapatid na the gospel was started in Jerusalem to the Jewish people. Why? Sila pong may gawa nito. Sila ang ginamit ng Panginoon upang yung church ay na nakatanggap ng pagliligtas ng Panginoon, tumanggap ng Scripture, at yung church, mga minamahal, ang inatasan ng Panginoon to preach the gospel to every creature. At nakarating sa atin, ang Pilipinas ay nasa uttermost part of the earth. Nakarating sa atin ang gospel. At purihin ng Panginoon. Bakit po? Ang movement ng gospel, mga minamahal, mula ng Jerusalem, napunta ng Asia Minor. Of course, Mediterranean Sea. Ang Israel ay nandito sa baba. Mediterranean Sea. Nandito ngayon yung Asia Minor, nasa taas ng Mediterranean Sea. And then pagkatapos ay nandun na po ang Europe sa upper part pa. And then from Europe, ang gospel, yung movement ng gospel ay westward. Napunta hanggang sa nakarating ang gospel ng Panginoon sa Amerika. At ang mga Amerikano, salamat at purihin ng Panginoon, sila ang nagdadala ng gospel sa ating bansang Pilipinas. At yan po'y alam kong totoong-totoo sa inyo. Amen? Opo. Yung mga nauna po na pastor pioneer at pastors po ninyo ng Bible Baptist Church dito, Santa Mesa, ay mga Americans. Thank God for them. Merong mga pastors, mga churches na nangangaral ng salita ng Panginoon. Bakit po? Because it is in accordance doon sa plano at kalooban ng Panginoon, in thee shall all families of the earth be blessed. Yun ang ibig sabihin. At ngayon, nandito po tayo ngayon at ang gospel, mga kapatid, ay nagpapatuloy na makarating sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. At salamat at purihin ng Panginoon dahil ang Pilipinas is now a missionary sending country. Dati tayo ay talagang mission field lamang. But ngayon, purihin ng Panginoon, we are now a missionary sending country. At ang ABC alone, mga minamahal, ay meron pong around 300 missionaries na napunta po sa iba't ibang bansa. At patuloy na nangangaral ng salita ng Panginoon. Dala-dala ang tatlong ito. Ano yung tatlong ito? The Savior, Jesus Christ, the Scriptures, and the Church. Dala-dala ito. Anong purpose? Hindi lamang kaligtasan. Of course, kasama doon sa blessing na yon, nakapaloob sa blessing yung kaligtasan. And in thee shall all families of the earth be blessed.
Siyempre, sa pamagitan ng Panginoon, nawala yung spiritual bondage, yung curse ng sin, ng kasalanan, dahil na ay pangaral ng Panginoon. At dahil doon, nagiging malaya, at tayo ngayon, na dati po ay mga mission field, tayo na ngayon ang nagdadala ng gospel ng Panginoon. Let us continue bringing this gospel into all the world. At salamat sa inyo, Bible Baptist Church Santa Mesa, sapagkat kilala po kayo. Kilala po kayo sa inyong puso sa misyon. Let's keep on, mga minamahal. Ang mga missionaries po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga tulong, mga prayers and financial support na inyong ipinadadala, because malaki pong bahagi kayo doon sa mga ministry at mission na mga missionaries na humahayo, nangangaral. Your labor, your effort, your prayer is not in vain in the Lord. Amen? Let's keep on. Let's keep on, brethren. Patuloy po. Bakit po? Pero hindi pa po tapos, mga kapatid. Bakit po? Anong purpose at plano ng Panginoon? And in this shall all families of the earth be blessed. So, ibinigay sa atin the instrument ng Panginoon. Sila po yun. So, dahil po doon, mga kapatid, salamat sa Diyos sa katotohanan yan. Not only, mga kapatid, not only that, meron tayong Savior, meron tayong Scripture, at meron tayong saints of God or the church, institution of the church. Pangalawa, not only the instrument, but also the instructions of God to the church. Anong sabi po? Bagmat yung ilan po, nabanggit na natin. Anong una? Sabi nga po, we are, the church is to be a witnesses of the Lord Jesus Christ. In Acts 1:8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. But take note, brethren, yung Jerusalem, Judea, and Samaria are all literal place. Literal places po yan kung saan nakatira ang mga Hudyo. Pagka yan po ay, pagka yan po ay nakakaligtaan o nakakalimutan, huwag natin silang gawing uttermost part of the earth. Bagkus, let us consider them na sinasabi, literal place doon po sa Jerusalem, Judea, and Samaria. Kaya, ang approach po, ang literal interpretation po ng Acts 1:8, Jerusalem is Jerusalem, Judea is Judea, Samaria is Samaria. Yun po yun. Opo. Ibig sabihin, isasama po natin, kaya yung salitang both in Jerusalem, it means although the church is in the uttermost part of the earth, pero dapat po bumalik natin o balikan natin at dalhin pa rin natin at i-consider pa po natin ang mga Jewish people na dalhin sa kanila po ang ebanghelyo. Bakit po? Sa kanila galing ito, pero still sila pong unbeliever pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Ano po? Hindi po, of course, meron pong tinatawag na replacement theology. That Israel is no longer God's people, God's chosen people. Ang sabi po ng replacement theology, and it is now the church, the God's chosen people. Actually, hindi po, wag. Bakit po? Iba ang identity ng church at iba po ang identity ng Israel o ng Jewish people. Magkaiba po sila. Kaya hindi natin pwedeng i-echapwera sila. Bakit po? Mahal sila ng Panginoon. At nakita po ninyo ito. So, ang instruction ng Panginoon is to be a witnesses ng Panginoon. And we should preach repentance doon po sa kanila, sa pangangaral ang repentance. Sabi nga po, at repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Now, at sabi nga po ng Book of Mark, ang sabi po ay that
the gospel is to, you preach the gospel to every creature. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. We have to preach the gospel at sa lahat po ng tao, sa lahat ng nilalang. So sa madaling sabi po mga kapatid, ang instruction ay dalhin ang gospel na ito sa buong bansa, sa buong mundo. And still, salamat sa Panginoon, tayo ang Pilipinas, sabi ko nga po kanina, ginagamit na tayo ng Panginoon para po idalhin ang Ebanghelyo. But ito po ang kulang. There is a need for more preachers and soul winners. Meron pong pangangailangan. Hindi po nawawala. So we are to preach, we are to be a witnesses, we are to preach the gospel, and gayon din naman po, we are to pray for people to be saved. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Matthew 9:37-38, ang sabi po, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So yun po ang pinakamahalaga, ang bagay na mahalaga sa atin, sapagkat ang sabi po ng Romans chapter 10, verse 15, how shall they hear without a preacher? How shall they hear without a preacher? Kailangan po talaga merong soul winner. Kinakailangan merong isang mananampalataya who is recipient of the blessings of salvation, who is recipient ng lahat ng pagpapalang ito, ay maintindihan po natin, brethren, na tayo po yung nakatanggap ng pagpapala, ng kaligtasan, nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Tayo yung magpe-pray, tayo yung magdadala ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Bakit po? Tayo yung magpe-pray. Ang dami pa pong hindi ligtas. Ang tao po ngayon sa buong mundo ay 8.1 billion sa buong mundo. Opo, 8.1 billion ang tao sa buong mundo. Ilang billion lamang po ang masasabi nating mga Christians. Yun, i-determine pa kung talagang Christian, ligtas talaga sila. But we have to pray. We have to pray. Yun ang tangi nating magagawa. And we have to preach the gospel to every creature. Ang sabi nga po ng Romans 10:1. Ang sabi po, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Romans 10:1. Ang sabi po, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ito po'y literal na Israel to, mga kapatid. Hindi, meron po akong narinig. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Philippines is that they might be saved. Yung Israel doon, pinalitan ng Philippines. Huwag po, hindi pwedeng gawin yun. Bakit to? Parang naiaalis ang Jewish people, ang Israel, doon sa programa o plano ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Ang Panginoon, who is the head of the church is the body and the head of the church is Jesus Christ. Siya mismo nagsabi, ye shall be witnesses unto me. Ibig sabihin, mga kapatid, we cannot change that. Romans 10:1. But we have to preach the gospel to all people. At mahalaga pong tayong lahat ay may bahagi dyan. Bakit po? Recipient tayo kasi ng blessing ng Panginoon. Amen? We're all recipient of God's blessing. At recipient tayo, ang ating pamilya, recipient ng blessing ng Panginoon. Ang design ng Panginoon that all families of the earth be blessed. So dahil po doon, mga kapatid, bakit po? Bawat isang kaluluwang naliligtas, may pamilya yan eh. Ibig sabihin, nung tumanggap yung tao, may magulang yan, may mga kapatid yan, ibig sabihin, nakapasok na ang gospel sa kanilang tahanan o pamilya. Ang kailangan lang, yung taong ito na naligtas ay magpatuloy, tumatag, maging malakas siya, at matutunan niya ang ministeryo so that yung kanyang buong pamilya ay magkaroon din, makatanggap din ng pagliligtas ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. So, we have to pray, we have to
We have to preach the gospel. We are to be a witnesses of the Lord Jesus Christ. And hindi lang po yan. Number 3, not only the instrument, the instruction of God to the church to bless the people. And number 3 is the investment for God in blessing all families of the earth. Ang investment dito, mga minamahal, investment of time, investment of talent, investment of testimonies, and treasure. Bakit po? Kasi iniligtas tayo ng Panginoon. At dahil doon sa pagliligtas ng Panginoon, it is important, brethren, na tayong lahat talaga may bahagi at ministry sa church. Naligtas tayo, narito tayo sa church, may ginamit ang Panginoon sa kaligtasan mo, at dinala ka ng Panginoon, and the Lord added to the church daily such as will be saved, for us to learn, for us to grow, for us to serve the Lord in the church. Kaya yung investment natin sa time natin, treasure and talent and testimonies, napakahalaga po. Importante po. Investment para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And you know, brethren, kung ikukumpara natin, of course, anong tugon ng mga disciples, ng mga Jewish people, ng mga alagad ng Panginoon? Nung maunawaan na nila na si Kristo'y namatay sa krus, naunawaan na nila na ang Panginoong Hesukristo'y nabuhay na magmuli mula sa mga patay. At sila po'y naglingkod sa Panginoon. They gave all their lives sa Panginoon, nangaral hanggang sa mamatay sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang mga disciples, all of them, died for the faith sa Panginoong Hesukristo. Anong tugon natin? Ang buhay mo, kapatid, ikaw na isang mananampalataya. Meron pa bang mas hahalaga sa desire ng Panginoon na kaligtasan ng lahat ng tao at ng buong pamilya? Wala na pong singhalaga yan. Bakit po? Souls are precious in the sight of the Lord. Amen? Souls are precious. Tayo nga ang dahilan kaya namatay si Kristo. Bakit? Napakahalaga natin sa harapan ng Panginoon, ng kaluluwa ng tao. Mahalagang makarating sa lahat ng tao ang pagmamahal at ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. But let us take note, brethren, that hindi po natatapos doon. We are commanded by the Lord to evangelize not only the whole world, but specifically and particularly the Jewish people. Sa kanila galing ang ebanghelyo. Pero, of course, sad to say, sila po ang hindi ligtas. Kakaunti ang nangaliligtas talaga. Kaya our duty, brethren, the church duty, is to bring back the gospel of the Lord Jesus Christ to the Jewish people. Kaya po may mga Acts 1:8, Romans 10:1. Yun nga po. Ang dami nating pinapractice sa church. Of course, salamat sa Panginoon. Natutunan natin ang maging faithful sa stewardship sa ating mga pagkakaloob. Pag-i-invest ng yaman sa langit. Pinagpala tayo ng Panginoon. But let us also invest para po sa kanila. Bakit po? Dahil sa kanila, pinagpala tayo ng Panginoon. Meron nga yumaman dahil dito eh. Yumaman dahil sa church. Yumaman dahil sa scripture, sa Bibliang ito. Let us bring back the gospel of the Lord Jesus Christ to the Jewish people. Let us pray for them. Let us include them in our prayer list. Bakit ito nasa Biblia? Psalms 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Brethren, sa ganung bagay mga kapatid, there is a need for more preachers and soul winners. Let us pray na na ang church po, gamitin tayo ng Panginoong patuloy. Kayo po, particular, kayo po. Ipag-pray na gamitin tayo ng Panginoon kayo na magpadala ang Panginoon ng Hudyo para mapagministeryo, madala
nyo sa Panginoon, mashare ng gospel. Ipinagpe-pray po yun. Hindi po automatic na nangyayari. If we will not do it intentionally and purposely, it will not happen. Let us open the door of the church para sa ministeryo ng Jewish people. Not only to the Gentiles, but also to the Jewish people. Because God loves them. God loves them with an everlasting love. Tayo, John 3:16, sa kanila, everlasting love. Pero, pagmamahal ng Panginoon, hindi po nababago yun. Kung may panahon, yes, opo, may panahon na ididil sila ng Panginoon. Pero ito yung panahon na pwede rin naman nating sundin ang kalooban ng Panginoon. And the focus of the believers is to bless the people of Israel. Bakit po? Kasi pag sila ang naligtas, sila ang nag-evangelize, mas marami ang naliligtas. Very powerful ang mga ito pag nangaral kaysa sa ating mga Gentiles. Although we have the Holy Spirit that gives us power, but you see the life of the apostles when they preach the gospel, very powerful. Let us include them in our ministries, in our prayer list. Let us share the gospel of Jesus Christ to them. Meron pong isang isang mayaman, binisita siya ng isang missionary. Sabi noong mayamang ito ng isang Kristiyano, sabi niya, wow, thank you, dinalo mo ko. Halika, sama kita doon sa bahay ko. At doon sa tuktok ng bahay, may terrace. May terrace doon sa bahay, doon sa tuktok sa ibabaw. Sabi niya, my friend, kilala mo ako. 25 years ago, I was penniless. But I work hard. And now, everything you see in that direction is mine. Everything you see in that direction is mine. My brother, 25 years ago, I was penniless, but I work hard. Hirap na hirap ako. Pero nagsikap ako. And now, everything you see in that direction is mine. Brother, 25 years ago, I was penniless, but I work hard. And now, everything you see in that direction is mine. Lahat ng, yung direction yun, lahat siya, everything you see in that direction is mine. Meron pa isa. Brother, hirap na hirap ako sa buhay, walang-wala, pero nagsumikap ako. And now, everything you see in that direction is mine. Yung missionary nakahalukip-kip lang, giniginaw sa lakas ng hangin sa tuktok sa bahay. Sabi niya, okay, brother, how much do you own in that direction? In all directions you have, everything in all that direction is yours. But how about in that direction? How much do you own in that direction? Nalungkot yung tao. Akala niya lahat ng bagay okay na sa kanya kasi he has everything. Meron pa palang kulang. Nakalimutan niya ang tunay na kayamanan hindi yung mga bagay na nasa lupang ito, kundi ang tunay na kayamanan doon sa langit. For where your treasure is, there will your heart be also. Let us invest our time, treasure, talent sa Panginoon. Naligtas na tayo. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Many of us, kumpleto ang pamilya ninyo na nasa church. Purihin ang Panginoon. Let us not forget, marami pang kaluluwa na kailangang maabot ng Ebanghelyo ni Kristo. Especially
the forgotten, the neglected missions, which is the Jewish missions. I pray and hope that you understand and let us open the door of our church for this ministry. Hindi tayo magsisisi. Yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy niya ibubuhos sa atin as we obey the Lord. Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa pagpapalat biyaya na ibinigay mo sa amin. Panginoon, thank you po. Gumamit po kayo ng tao para abutin kami. Gumamit po kayo ng tao para maligtas kami. Gumamit po kayo ng tao, nag-pray para sa amin. Nanalangin, nagbigay ng effort, nagbigay ng time. Gumastos, nagbigay ng treasure nila. Para masyaran kami at maabot mo kami, Panginoon, ng iyong biyayang kaligtasan. And now, Lord, ngayong ligtas na kami, help us, O Lord, magawa ang kalooban mo. Huwag lang kaming dumadalo sa church, kundi bagkus magkaroon kami ng ministry sa church. Gumawa po kayo, Panginoon, sa bawat isa. Hawakan mo ang buhay namin patuloy. Salamat po dahil patuloy na natutupad yung salita mo. And in thee shall all families of the earth be blessed. Habang tayong lahat ay nakapikit, nananalangin po, maaring hindi pa kumpleto ang pamilya mo. Maaring may mga unsaved loved ones pa rin tayo. Maaring iba pa rin ang focus mo. Kapatid, it's time na italaga mo ang sarili mo at sabihin mo, Lord, ayusin mo po ang buhay ko. Lord, tulungan mo ako na i-prioritize kung ano yung priority para sa iyo. Help me to keep the main thing, the main thing. Magamit mo ako para sa kaligtasan ng iba. Mag-invest ako ng yaman sa langit. Yamang pinagpala mo na ako, Panginoon. May mga taong wala na, masasabi niya sa sarili niya, wala na akong mahihiling pa. Everything ibinigay sa akin ng Panginoon. But, meron pa pong mga unsaved, marami pa pong mga hindi ligtas. At ngayon, kailangan ka ng church. Kailangan ka ng church. Alam ko po, may sumagi sa inyong puso, kinausap kayo ng Panginoon. Why not come to the Lord and talk to God? Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako. Ibigay ang buhay ko rin naman para sa iyo. Katulad ni Abraham, tinawag mo. May command ka sa kanya at meron ka, tinawag mo siya. Panginoon, ako man, tulungan mo po ako. Come on, brethren. If God is speaking to your heart, why not come to the Lord? Just leave your place and come to the altar and pray to God. Come on. Meron po ba? Come on, sige po. Don't be ashamed. Huwag natin ikahiya ang Panginoon. Hindi ko po alam. Pag meron ka bang unsaved loved ones, dalhin mo sa Panginoon dito sa altar. Ipag-pray mo ang kaligtasan niya. Meron ka bang unsaved na mga kaibigan? Come to the front. Come dito sa altar. Dalhin mo sila sa Panginoon. Oh, hindi mo sila hindi sa sarili mong kakayanan, kapatid. You need God. You need the Lord. You need His power. You need His wisdom. You need His guidance para magtagumpay ka. Come on, sige po. While the piano plays, keep on. Meron ka bang unsaved loved ones, kapatid? O baka meron kang kasalanan na hanggang ngayon hindi mo pa naisusuko, kapatid. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Come on. Sige po. Come to the Lord.
Alam ko po, kung totoo ka sa sarili mo, meron kang dapat ilapit sa Diyos. Opo, ako naniniwala, I do believe, bawat isa sa atin, meron kang dapat ilapit sa Panginoon. Meron kang dapat ilapit sa Diyos. Huwag natin pabayaan na tumigas ang ating mga puso, brethren. Come to the Lord. Sige po, the altar is waiting for you. Sige po, while the piano is playing. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, for all the blessings na ibinigay mo sa amin. Thank you po, namulat kami sa katotohanan dahil sa iyong biyaya. Gumamit ka ng tao, Panginoon, para abutin mo po kami. Gumamit po kayo ng tao para i-establish ang church dito sa Santa Mesa. Lord, thank you sa pagpapalat biyaya mo sa amin. Inabot mo kami, Panginoon. At ang aming mga pamilya ay nakakilala sa iyo, tumanggap sa iyo, Panginoon. And still, you are in the process of working para sa kaligtasan ng mas marami pang mga tao. Sapagkat ang desire mo, Panginoon, is that all families of the earth be blessed. Lord, thank you. Ngayon, Panginoon, narito po kami. We surrender our lives to you. Forgive us, O Lord, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na magamit mo pa po kami sa ministeryo ng pagliligtas. Patawarin mo po kami, we surrender our lives sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. At iniaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Thank you po sa pagpapala. Thank you po sa iyong biyaya. Ang tagumpay, inaangkin po namin ang tagumpay at ang kalakasan at ang biyaya mo sa aming lahat. Lord, thank you for all the blessings. Thank you po. Patatagin mo kami sa pananampalataya. Salamat po dahil sa mga pagpapalang ibinubuhos mo sa amin. At Panginoon, ang dalangin ko po, patuloy mong gabayan ang church sa kanilang direksyon ng pananampalataya sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang church. Patuloy mong pangunahan ang mga leaders. Patuloy mo silang gabayan, kausapin. Patuloy ka nga pong kumilos, Panginoon, ang banal na Espiritu na kumilos sa bawat isa, Panginoon, na members. O Panginoon, gabayan mo nga po ang church na ito. Kumilos lang po kayo sa kanila. I-empower mo sila, Panginoon, in every decision that they will make, Panginoon. Gumawa po kayo sa kanila. Kailangan nila, Panginoon, ng wisdom and power na nanggagaling sa iyo. Basbasan mo po ang bawat isa. Basta't sa iyo lamang po namin itinatalaga ang aming sarili. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ang ministeryo ng Bible Baptist Church Santa Mesa. Patuloy mo silang gabayan at patuloy pa po kayong tumawag ng mga mananampalataya. Mula po rito sa kapulungan ito, mga mananampalataya, mga kabataan, mga adult na maglilingkod sa iyo at ipapangaral ang iyong ebanghelyo. Katulad ng sinabi mo po sa iyong salita, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first,
and also to the Greek. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo ngayong umaga. Thank you so much for the leadership of this church. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. Brother Dan, thank you very much po. Thank you, Pastor Paredes. Thank you for that message, and thank you very much for praying for our church. We appreciate that. Now, at this time, I call on the ushers to come. We'll have our morning tithes and offering. The time to worship God through our giving. May I request Brother David to please come and pray for our offering. Let us please stand to pray for our offering. Lord God, Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you give given us, oh God. Thank you for the messages that has been bestowed upon us by through your preacher, oh God, Pastor Salvador Paredes, oh God. Thank you for all the blessings that you've given us, oh God, and bless the gift, oh God, and the giver, oh God, and thank you for everything, oh God. In Jesus' mighty name we pray, amen. God bless you as you give. Again, as a reminder, yung list sa likod for the members, this is in preparation for our members meeting for the amended bylaws, for those who can vote. And again, for the young people, 1:30. And again, I encourage you to be back here at 3 o'clock for once again be blessed and encourage the preaching of missionary Salvador Paredes. I also encourage you to come and meet our speaker, shake his hand. If you were blessed, please do come. He's here. Make him feel welcome dito sa Baptist Bible Church. Okay, so let's all stand up, please, and let's be dismissed in the word of prayer. Our God and Heavenly Father, once again, we're so grateful and thankful for the opportunity that we're able to come to thy house once again, Lord, to honor you and worship you. Lord, in coming to thy house, again, we're blessed from your word, encouraged from your word. And again, Lord, I just pray that the things that we have heard and learned this morning, I just pray that we would apply this in our lives. Lord, I just pray that, again, help us to be burdened for lost souls. Help us to be bold witnesses for thee. Again, Lord, we just pray that you would help us to always honor you in our lives. I pray, Lord, as we dismiss this morning, help us to be back again this afternoon, or once again to hear your word. Keep us safe, Lord, as we go home. For all these things, we pray in Christ's name, amen. Thank you, and you're dismissed.